Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa online prayer covenant ng St. Paul United Methodist Church tuwing Lunes hanggang Biyernes at ang Sabado po natin ay face-to-face na sa ating pong conference room at 6 o'clock. Samahan niyo ako sa umagang ito sa pagbulay-bulay natin mula sa aklat ni Pablo kay Timoteo, 2 Timothy chapter 2 at tanging verses 8 hanggang 11 lamang ang babasahin ko sa Tagalog from the MBB Tag version. Huwag kang mahiya na sumaksi sa ating Panginoon. Huwag ka rin mahiya para sa akin dahil ako ay bilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makisalo ka sa akin at pagtitiis ng hirap para sa magandang balita sa tulong ng Diyos. 9. Ang Diyos ay nagligtas sa atin at tinawag tayo sa banal na buhay. Hindi ito dahil sa ating gawa, kundi dahil sa Kanyang sariling layunin at biyaya. Ang biyayang ito ay binigay sa atin noong unang panahon pa sa pamamagitan ni Kristo Jesus. 10. Ngunit ngayon, ipinahayag na ito sa pamamagitan ng pagdating ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Siya ang bumuwag sa kamatayan at nagdala ng liwanag sa buhay sa pamamagitan ng magandang balita. 11. Para sa mabuting balita ito, ako ay ginawang tagapangaral, apostol at guro. 12. Ito ang dahilan kung bakit ako nagtitiis ng ganito. Ngunit hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala sa Kanya. Isang mapagpalang umaga mo po muli at sa ating pagbulay-bulay at pakinig dito sa salita ni Pablo kay Timoteo. Kung natatandaan ho nyo, si Pablo po ang ating first transformed Christian pagkamatay ni Jesus. At si Timoteo naman ang kanyang naging estudyante na siyang pinadala niya upang parang humayo sapagkat po at that time nakakulong na si Pablo sa Roma. Naniniwala ba tayo sa kanyang sinasabi? Dito, pinapaalala sa atin ni Pablo kay Timoteo at sa ating lahat na kapag tayo ay sumunod sa kay Kristo, huwag tayong mahiya na sumaksi. Sapagkat ito ay isang bagay kung saan tayo ay hinirang din ng Diyos at meron siyang sariling layunin at biyaya kung kaya tayo ay pinili niya at kung tayo ay tutugon ay matutulungan niya at ng Holy Spirit. At sabi nga nila, we have to disproves the reliability o ang katunayan na tunay si Jesucristo at ang kanyang ipinangangaral sa atin. Hindi ito isang haka-haka, hindi ito isang kaya mong buwagin sapagkat narinig na natin ito mula sa lumang tipan at pinangaral pa ni Jesus muli sa bagong tipan, isinulat ni Pablo para sa lahat. Kung kaya kaya nga sabi nga niya dito, huwag kang mahiya at sumaksi at lalo pa, sabi niya, tiisin mo ang nangyayari sa'yo. Sa ating pong buhay, kapag tayo ay patuloy na lumalapit kay Kristo, iniintindi siya, pinamumuhay ang ating naaaral sa Kanya. Out of love more than anything else, we are challenged. By whom? By the devil. We are tempted by the evil of this world. At because nga po lumalalim ang ating relationship sa Kanya, patuloy din naman tayo rin na challenge. Bakit? Sabihin natin, sumusunod na nga tayo. Sapagkat po dito,
ating marirealize na habang tayo ay china-challenge, ibig sabihin lumalalim ang ating relationship kay Kristo, no? At ang pagtitiis at ang ating pagpapursigi upang ay isang trademark of a Christian living and serving the Lord. Hayaan nating matulad tayo ng isang palayok na hinugis at inalagaan upang maging isang magandang palayok o vase, no, ng sa kamay ni Hesus Kristo. At ganoon ang sinasabi ni Paul, no, na tayo po lahat ay dadaan sa pagsubok. At kapag ito ay ating inacknowledge at nalampasan, tayo rin po lahat ay dapat magpasalamat dahil sa tulong ng Diyos, ika nga, tayo ay nagtagumpay. Ito man ay nakasakit, nakapaghina sa atin, ang importante po ay naramdaman natin, nakasama natin si Kristo sa mga panahon na yon at hindi mawawala siya. Kaya po sabi nga niya, paalala, huwag mahiya sumaksi dahil ito ay totoo. Dahil tayo ay tinawag, tinuruan at sa tulong ng Diyos may ibahagi ang mabuting balita. Ang balita na si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, at si Kristo ay makakasama natin sa huli. Kaya po sabi nga nila, death, where is thy sting? Sa ating pagsunod po kasi, tayo ay mamamatay sa kasalanan. At kasama niya, mabubuhay ang isang buhay na mapayapa, maayos at kasaya-saya. Gaya ni Pablo, hindi siya nahihiya sa kanyang pagkakulong dahil dito, napatunayan niya sa kanyang sarili at napakikita niya sa lahat na nagtagumpay si Kristo sa kanya. At ito ay kanyang sinishare sa lahat. Sabi nga nila, suffering and produces perseverance. And when you persevere, you are acquiring the third mark of a Christian, living with God. Samahan niyo ako sa panalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagpapalang pinagkaloob niyo, sa mga itinuturo niyo sa amin, at ang inyong pagsama sa amin, Lord God, sa lahat. Maging man ito ay masaya o malungkot, mahirap at napagdaanan, Panginoon, salamat sa inyong gabay at bantay. Naway patuloy niyo kaming tulungan, Panginoon. Lalo pat nilalapit namin sa inyo ang mga daing namin sa buhay, Lord God. At kami humihingi ng pasensya dito sapagkat kami mahina at sa iyo kami humuhugot ng kalakasan. In Jesus' name we pray. Amen.